Kapag si Prinsipe Yoning ang naging tagapagmana ng korona, lalong lalakas ang kapangyarihan ni Lady Sophie. Pag nangyari, tulungan na tayong babagsak, Ministro. Ito na ang pagkakataon natin. Upang may rigid si Lady Sophie at si Prinsipe Yoning na malinis at walang hadap, pagbalik sa palasyo ng hat, hindi na tayo magkakaroon muli ng ganitong pagkakataon. Ministro. Pinuno. Anong pagkilos ang ginawa nila kagabi? Sinundan nila sa Tiniente, minatao ni Ministro dyan, pero nawala nila. So tingin ko, naramdaman niya sinusundan siya. Pinuno! At ako po pinunong ka! Ang sama po! May nangyari kong masama! Bakit ano nangyari? Ano? Inutos ng reyna na ngayon ako umalis ng palasyo. Opo, kamahalan. Kanina lamang po binigay ang ganong kautusan. Kautusan, ano yung narinig ko? Ngayon siya aalis? Akala ko matagal pa mangyayari yun. Hindi na nga rin ang alam ko, kaya umiinit na naman ang ulo kong kabataan. Ang sabi, kailangan na raw umalis si Lady Sophie at dapat ngayon na. Dahil wala dito, mahal na hari. Pinagpapasapasahan nila pagpapirap ni Lady Sophie, Joy. Makasira ulo talaga. Ulay yung hari na siraan ng pae. Ganon, ang reyna naman ang nasiraan ng ulam. Ano ba yun? Kailangan ko bilos si Lady Sophie para hindi sa tapakan makapanin sa palasyo. Mahal na rin na. Mahal na rin na. Nariyan po si Lady Sophie. Mahal na rin na. Ngayon na siya pinaalis, pero hindi maaari. Di wala tayong sapat na bilang ng kawal para matiyak ang kaligtasan ni Lady Sophie. Itong hinahangat na mangyari ni Ministro John. Kapag ngayong araw umalis si Lady Sophie, ang natitira nating kawal maaating pa na may iwan para kay Prinsipe Yoning at yung sasama sa pag-alis niya. Hindi tayo makakakilos dahil naigapos ang ating katawan. Ano yung anong balak niya? Sabay ba niyang ipapapatay ang mag-ina? Nababaliw na ba siya? Isa yung kahangalan. Paano niya naisip gawin ang ganong bagay? Pakinggan niyo po sana pagsusumamo ko. Kahit ilang araw pa, pahintulutan niyo ako manatili sa palasyo ng hari. Mahal na rin na.